Magandang araw mga banateros. Ako po si Banat Bay at eto na nga pag-usapan natin ang mga issue sa lipunan, mga maiinit na issue. Mga tsismisan sa kanto, mga awayan, kung saan-saan, pag-usapan natin yan. Naku po, marami pong mga pangyayari na ganap nitong weekend. Pero kung gusto ninyo talagang kayo ay updated sa mga kwentuhan, chismisan, trending news, wag niyong kakalimutang mag-subscribe po kayo dito sa ating Banat Bay channel. Dahil tandaan ninyo dito sa Banat Bay channel, hindi lamang po kayo natututo, magkakaroon pa kayo ng Panoche Buena. Yun. Alam nyo, mga kababayan, para lamang po sa inyong kaalaman, para lamang po sa inyong kaunawaan, meron po tayong tinatawag na Panoche Buena. Kasi 'di ba sabi ng pamahalaan, lalo na si Marcos, naku po, yung mga bata niya, sabi nila, sapat na daw ang 500. Sapat na daw ang 500 para po sa Noche Buena. Ako, hindi ako naniniwala doon. Hindi ko tayo naniniwala doon na sapat na yung 500. Ayoko naman bumatikos lang, di ba? Hindi naman tama yun. Kaya ang ginawa ko, magdadagdag tayo ng 500 pa, yun. Kasi may nakausap ako, sabi nung iba dyan, siguro ko 1,000 pwede. Pero kung 500 lang, talaga malabo yan. Kaya yung ating dating pakape, meron kasi tayong pakape dati, ang tawag natin yung pakape, 500, di ba? Tapos biglang lumabas yung issue na 500 pang Noche Buena. Dinaig pa natin, Sa atin, pakape pa lang yun, 500. Kaya ngayon, tinawag na natin siyang Panoche Buena kasi sakto dun sa 500 na sinabi ng gobyerno, di ba? Yun, Kaya itong 500 na ito, magiging dagdag ito sa Noche Buena ninyo. So mga kababayan, mga nanonood natin, paano po ba mananalo ng Panoche Buena? Hindi naman po pwedeng lahat kayo makakapanalo. Papakahirap naman, di naman po ako mayaman, di naman ako kurakot. At higit sa lahat, wala naman sumusuporta sa akin, kayo lang din. Unless may mga sumuporta pa sa atin dito para matulungan yung kababayan natin. Ako, hindi ako nakikipag-usap ng diretsuhan sa OFW. Hindi dahil sa ayaw natin o tayo ay masungit, pero nag-iingat ako. Ayoko yung ginagawa nung FLM. Nalala nyo si FLM, si First Lady. Si FLM, di ba, yung kunwari, magbibigay ng sako-sakong bigas. Tapos, kung sino man na magbigay dito, triplihin ko. Tangina. Tapos yung pala, siya lang ang kumita. Animal. Di ba? Hindi nyo kilala yun, si FLM? Si First Lady Monching. Di ba? Siya yun, si FLM. Ganon. Ayoko ng ganong klaseng style yung manggagaling sa OFW tapos kakatkungan pa. Dinaig pa yung mga government official Di ba? Galit na galit tayo sa mga government official na korap, pero ginagawa din naman ng ibang vlogger yun. Lalong-lalo na si... di ba? So, mas mabuti pa ganito na lang. Kung gusto ninyong tumulong, meron dyan membership button. Kaya, alam mo, membership button dito sa Banat Bay. Kung gusto niyo naman tumulong, manood lang kayo ng video. Huwag niyo skip yung advertisement. Pwede na yun. Walang sapilitan, di ba? Ganun lang. Huwag niyong papadaanin kay Jay Guevara. Baka katkungin lang niya. Kita niyo, laki na ng tiyan yan. Biro lang Pero mga kababayan, kidding aside, so yung unang tatlong sasagot dun sa katanungan natin everyday. So everyday meron pong tigpa 500, so 1.5 yun. Everyday po yun, 1.5, di ba? Ibibigay natin yan. Tigpa 500. Unang tatlo makakasagot dun sa ating katanungan ay tatanong natin ngayon, mamaya, o unya-unya. Di ba? Kaya nga dapat panonoodin yung dire-diretso itong video para kayo ay maging aware. At saka, alam mo, maging habit na sa inyo itong panonood ng Banat Bay. Kasi marami tayong nakakausap dyan, habit na daw nila Banat Bay, yung boses mo, pampagising, pampaantok, pamparegla. Dinaig pa yung sa Quiapo, pampatae, pag naliligo, pag kumakain.
Lahat na, pagsama-samahin mo, yung boses mo, yan ang aming kasama tuwing araw-araw kapag nagmamaneho kami papunta sa mga kabit namin, papunta sa eskwelahan, trabaho, boses mo naririnig namin. Naku, maraming salamat naman po. Maraming salamat po ah. Kaya nga po mga kababayan, abang-abang kayo dyan. At mamaya-maya ibibigay ko yung katanungan. 1.5 every day. For 6 days. Mantakin mo yun. 3, 6. 1.5 plus 1.5, 3,000. Diba? 6 days eh. 1.5 plus 1.5, 6,000 na naman yun. Diba? 1.5 plus 1.5, 9,000 na. 9,000 per week ang natin. Sa 9,000 per week, may 4 na linggo. 9 times 4, 36,000 ang ipinamimigay natin monthly sa ating mga kababayan para makatulong naman po tayo, di ba? Yun ay tulong na natin sa ating kababayan lalo na magpapasko na, di ba? Palakpakan naman tayo diyan. Yan po ay pagpapala na ibinabalik ko lang sa inyo kasi kayo lang naman din na nagbibigay sa akin, kayo lang din naman ang nanunood, kayo lang din naman ang lahat, di ba? So, yan ang dahilan kung paano na tayo nakakapagbigay. Okay? Ito, simulan na natin yung topic natin. Ito. Alam mo, mga kababayan, yung title natin ngayon, may makukulong na. Si Romualdez ay makukulong na. Yan. Yun yung gusto natin. Si Romualdez makulong. Pero tila meron ata silang ibang gustong makulong ngayon. 2 senador. Mamaya ikikwento ko sa inyo. 2 senador ang gusto nilang ikulong ngayon bilang diversion doon sa talagang issue. Sino yon? Yung budget natin na ninakaw. Billion budget. Hindi natin makakalimutan yung mga ugok. Kayong nasa Malacanang at saka ikaw, Speaker Romualdez, baka akala mo nakakalimutan namin. Yan ha. Baka akala ninyo nakakalimutan namin yung ginagawa ninyo dyan. Hindi. Kahit anong diversion ang gawin ninyo, kahit anong issue na ibato ninyo. Speaking of bato, mamaya, ibabato ko sa inyo, Senator Bato. Hindi ho namin makakalimutan. Kasi ngayon, ang siste ganito. Bumagsak yung rating ni Marcos. Ito nangyari. Nung nag-announce siya na mahiya naman kayo, tumaas yung ratings niya. Ang nagpaliwanag ho nito yung yung survey firm. Pero nung August, nakita nilang walang nangyayari, bumagsak ang ratings ni Marcos. Hanggang eventually, nag-create siya ng ICI. Diba? ICI, walang nangyayari. Walang nakukulong. Yung mga nakukulong yung mga maliliit na isda. Alam naman natin, sigurado ko karamihan sa mga Pilipino ang gustong makulong si Zaldico, si Romualdez at si BBM. Alam natin yan ng Three Stooges ng Pilipinas. Kung hindi nyo kilala yung Three Stooges, i-google nyo na lang. Bakit Three Stooges? Yan yung patawa sa Pilipinas eh. Yan ang clown ng Pilipinas. Si Zaldico, Romualdez, at etong si Marcos, si BBM. Without these 3, hindi magiging ganyan ang budget natin. Pwede nating masabing they do not have direct involvement. Pwede nilang Pwede nilang i-argue yan sa court. We do not have direct involvement. But one thing is for sure. They have the direct responsibility dito sa budget, the most corrupt budget na 2025. Ang matindi nito mga kababayan, tangina inulit pa ngayon. Ang dami pang insertion at saka mga tinatawag na unprogram. That unprogram is a different name for pork barrel. Unprogram means wala pang yung mga susobrang budget, kuno yun gagamitin pag nagkaroon ng mga problema, disaster, whatsoever. But in reality, that unprogrammed funds o budget nung panahon nung 2025, it was used sa impeachment ni Bibi Sara Duterte. Alam natin,
At marami nang nagsabi, nag-confirm, mga congressman mismo ang nag-confirm. Di ba? Pati si Senator Chis Escudero. Kinonfirm talaga nila that there was a budget, pati si Tiangco, nakakampi nila, allotted to these people who signed the impeachment of Vice President Sara Duterte. It's confirmed. Now, 2026, nandyan pa rin. Hayop talaga mga kababayan. Kaya nga ang perfect term natin is hindi na makapalamuka. Kupal na. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung salitang kupal, pero hindi mura yan, hindi yan bastos ha. Yang kupal, yan yung sagad-sagarang kakapalan ng muka. Sagad-sagarang panggagago. May level kunwari scammer, budolero, yan. Pero pag sinabi mong kupalero, kupal, sagad sa buto yan. Ganun ang ginagawa sa atin. Mantakin mo, ang tindi na nga nung korupsyon noong 2025 budget, inulit pa. Saka nakakita ng ganun. Ang dami pang unprogram ngayon. Nadinig ko yan sa Senate hearing Unprogram bills, budget. Grabe. Sabi ko nga, tanginang kapalamukhaan itong mga to, no? Sobra na nga yung yung ginawa nila noong 2025. Napunan at lahat. Inulit pa. And, sa tingin ko, pipirmahan pa ni Marcos Hayop talaga Sagad sa buto. Sabi ko, kawalang niya. Pinasa na ng Kamara Di ba? Ngayon, sinisilip na ng Senado. Second reading na ata. Hanggang third reading yun Siyempre, dadaan sa BICAM. Tapos, baka dumaan uli sa small committee. So, ibig ko lang sabihin, sobrang kakapalan na nito. Well, although, in fairness, wala na si Romualdez, sabi niya. Ang speaker na ata ngayon ay si Sandro Marcos. Parang siya na rin nagdi-decide sa Kamara Wala na rin si Saldico. Pero don't ever forget, si BBM nandiyan pa. Siya pa rin ang pipirma ng budget. Ending ng budget, siya pa rin ang pipirma. Iyan nga yung sinasabi nating tangina, gaguhan to Gaguhan talaga di ba? Kaya nga, bantayan natin ito. Pero siyempre, habang tayo nagbabantay, parang basketball yan. Hawak na ni Jordan yung bula. Bula! Hawak na ni Jordan. Jordan, bula! Nadri-dribble na si Jordan ng ganyan. Biglang may babantay sa kanya. Tapos, yung Muse, biglang kumikending-kending sa gilid para ma-distract. O di kaya, yung isang player, bumulagta sa gilid para ma-distract yung nagbabantay. Para si Jordan, shoot niya yung bula. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ingat tayo kasi there will be a lot of diversion. And I will tell you today kung ano yung diversion na yun. Dalawang tao ang malaking diversion na gagawin nila. That is Senator Bato and that is Senator Revilla. Bakit? Mamaya ikikwento ko sa inyo. Ipapaliwanag ko ng hustong-husto kung bakit naging diversion yan. Okay? Ipapaliwanag ko sa inyo. Simulan muna natin kay Bato. Bato? Ito, si Bato. Muling lumutang ang balitang inilabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator De La Rosa. Ang nagsabi niya na yung mismong kalyado ni De La Rosa na si dating presidential spokesman Harry Roque. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, kumpirmado bang may warrant of arrest na laban kay Senator De La Rosa ang ICC? Gigi, wala pa ngang kumpirmasyon yung detalye na yan. At hindi rin sinabi ni Attorney Harry Roque kung sino ba ang source niya may kinalaman dito. Pero pinayuhan niya si Senator Bato de la Rosa na huwag daw umanong magpapakidnap. Ayon naman sa abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, tila daw may katotohanan nga talaga yung pagkakaroon ng arrest warrant laban sa kanyang kliyente. Pakinggan natin yung naging pahayag kanina. Ito yung, di ba, kung maalala ninyo, meron sinabi ni si Remulla na may hawak na daw siyang arrest warrant. Si Ombudsman Epal Remulla.
Meron na daw siyang meron na daw siyang hawak na warrant of arrest. Unofficial, sabi niya. Pero sabi ni Roque, ni Attorney Roque, nakita na daw niya at may alam na rin siya. Ni Attorney Torion. Parang totoo na talaga ito ata, itong arrest warrant na ito. Kasi maraming nang nagsasabi sa akin, hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad. Yan. Jiggy, bago pa man yung pahayag na yan ni Attorney Roque, nauna nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na meron talagang arrest warrant laban kay Senator De La Rosa. Sa katunayan nga daw, may hawak siyang unofficial copy nito. Pero sinabi na noon ng ICC na kung walang lumalabas na ganyang impormasyon sa kanilang official channels, most likely hindi raw kumpirmado yan. At iyan, paano ba ang sistema o pulisya ng ICC dito sa kanilang arrest warrant? Okay, Jiggy, himayin natin yan. Nakasaad yan sa Article 58 ng Rome Statute. Yung Rome Statute, yan yung international treaty na nagtatag sa ICC. At sa ilalim ng artikulong yan, pwedeng maglabas ng arrest warrant ang pre-trial chamber kung sakaling masusumpangan nga nilang may basehan para litisin ang isang individual. Yun nga lang, Jiggy, hindi nakasaad kung kailangan ba isa publiko yan o pwedeng gawin in secrecy. Pero kadalasan, hindi na yan isinasa publiko para hindi rin makaalis o makatakas yung isang individual na akusado at ipinapa-aresto. Si Senator De La Rosa ba nasa na ngayon, Ian? Jiggy, sa isang panayam kay Ombudsman Remulla, sabi niya ang latest sighting daw kay Senator Bato ay sa Pampanga. Pero mula noong November 11, buhat... Grabe yung yung style ni Remulla talaga, no? Ano siya mamaya ibubuking pa natin yan. Yung style ni Remulla talaga pang politiko Alam mo ba kung bakit? Mamaya, kikento ko sa inyo yan pagka diniscuss na natin itong kay Revilla. Pumutok nga yung issue na yan, yung impormasyon na yan, hindi na dumalo ng kahit anong sesyon sa Senado si Senator De La Rosa. Ayon naman kay Attorney Torion, hindi niya raw nakakausap yung kanyang kliyente. Ang tanging nakakausap niya lamang daw ay yung asawa ni Senator De La Rosa. Kaya hanggang ngayon, hindi niya rin daw alam kung nasaan ang kanyang kliyente. Jiggy? At itong mga legal arguments ng kampo ni De La Rosa ay tungkol sa kanyang pagpapaaresto ay ano ba ang sinasabi ni Attorney Torion? Okay, Jiggy, inilalaban pa nga rin ng kampo ng senador na hindi daw sakop ng Rome Statute ang Pilipinas dahil nga hindi tayo miyembro nito. At sa ngayon nga nakabinbin pa rin sa Korte Suprema yung inihaing petisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging si Senator Bato de la Rosa na kumukestyon sa pakikipagtulungan ng Philippine government sa ICC. Pero ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres, pwedeng isuko ng Pilipinas ang isang akusado sa International Criminal Court o isang international court. Base raw yan sa International Humanitarian Law Act o yung RA 9851. Nakasaad dyan na maaaring i-transfer ang isang akusado sa alinmang korte o international tribunal. Pakinggan natin yung naging pahayag at paliwanag ni Attorney Andres hinggil dito. Kasi ang ini-implement po, ang sinusunod po ay yung batas natin mismo, yung Republic Act 9851 or the IHL Act. At ang mahalaga dito, ito po'y pinasa ng Kongreso noong December 2009 kung saan hindi pa po tayo parte ng ICC Rome Statute. Grabe yung abogado, no? Kokontrahin niya pa talaga yung sinabi ng Supreme Court, no? Ang linaw na nga ng sinabi ng Supreme Court. Diniin na nga nila, nilabas na nga. At dapat, dito muna dalhin sa korte sa Pilipinas. Tatablahin niya pa talaga yun? Abogado ba ito? Official of the court ito? Bakit ganun ang kanyang pananaw? Pero sa bagay, may kanya-kanyang pananaw naman ng mga abogado. Pero ang linaw na kasi nung nilabas ng Supreme Court, di ba? Sinasabi nito pwedeng isuko daw sa international court. Hindi ho. Pwede ho yun, pero dito muna. Bibigyan muna ng chance ng sumagot dito bago isuko doon. Pambihirang buhay, oo. Ang pagkaalala ko, ang sinabi ng ibang abogado dyan, yang sinasabi niyang batas, yan po kung foreigner po yung nandi dito. Pwede na natin isuko sa kanila kung sakasakaling sa international court. Pero kung yung ganito, na Pilipino, idiniid nga ng Supreme Court na yan. Kaya nga naglabas na Supreme Court na sabi nila,
kailangan talaga, importante. Although they did not name PRRD, pero napakalinaw na po doon na ito yung isa sa mga halimbawa itong kay Senator Bato. Unless, hindi na naman susunod sa utos ng Supreme Court itong si Marcos. Ewan natin. Jiggy, sinubukan nga rin nating kunin yung panig ni Attorney Nicholas Kaufman. Siya yung lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at ayon nga sa kanya, wala rin siyang detalye tungkol dito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Yan. So, eto isa si Bato na sa tingin natin magiging diversion para dito sa mga katiwalian, ghost control project na nagaganap sa Pilipinas. 'Di ba? Para mamalihis yung issue. Kasi remember, Bato is one of the masasabi nating mataas na figure sa Duterte supporter, Duterte camp. Especially siya yung naging PNP chief nung panahon ni Pangulong Duterte. And we owe a lot to Senator Bato. Yung pagdating sa crime, peace and crime rate na bumaba noong panahon ni Pangulong Duterte. It's because of PNP chief Bato. Doon nagsimula yun. Ngayon, dahil marami nga itong di ba? Kita nyo naman. Na-consider pa nga tumakbo itong presidente ni Pangulong Duterte. Di ba? Pero may isa pa. Sino ito? Di ba yung sinabi ko nga sa inyo? Si Senator Revilla. Ngayon, pinagpepiestahan na naman si Senator Revilla. Pero ikikwento ko sa inyo kung ano talaga ang tunay na nangyayari dyan kay Senator Revilla. Sisimulan natin sa pamamagitan nitong balita na ito. Ito, papakita ko sa inyo, ha? So, chotomate. Ayan. Yan. Kita niyo yan? Anong title? Nita. Ano yung Nita? Nita question Raps versus Revilla. Ano yung Nita? National Institute for Transparency and Accountability. Ang linaw-linaw na po dyan, ha? Sabi dyan, in a PAC press conference, Nita Executive Director Carlos Ayala raised alarms over the potential prosecution of former Senator Bong Revilla. Sinasabi dito, tatagalugin na lang natin, ha, kasi para mas malinaw ang ating paliwanag dito. Ang grupo na ito ay nagki-question dun sa paratang kay Senator Revilla. Kasi kung maaalala ninyo, noong una, wala naman sa eksena si Senator Revilla. Hanggang pumasok itong yung DPWH official. Na sino yun? Na bit ni Remulla. Tandaan nyo, yung si Remulla na dating DOJ, lagi niyang kasama yun. Bit niya yung si ano ang pangalan nun? Si Alcantara ba yun? Chotomate, ha? DPWH. Hindi si Alcantara. Sorry. Si isa. Official. Etong si Bernardo, yun. Kasi yung pangalan niya, pangalan ng Comblo. Bernardo. Diba? Yung si Bernardo, noong una wala sa eksena eh. Lahat ng mga nagsasalita, hindi pa kasama si Revilla. Pansinin ninyo, ha? Sino lang ang nagdala kay Revilla, sa yung pangalan ni Revilla? Si Alcantara, si Bernardo. At every time na umaattend si Bernardo, ang may bit-bit sa kanya, si Remulla. DOJ Secretary pa to si Remulla. At the same time noon, naalala nyo, may inabutan pa na papel, di ba?
yung affidavit ni Bernardo. Di ba? Lagi siyang ganun. Kesyo daw, nung una, sa salita ni Bernardo, wala pa si Revilla. Nung pangalawang mga pumunta, meron na. Yung pangatlo, iba na naman ang kwento, nadadagdagan yung kwento. At every time pumupunta si Bernardo sa Senado, kasama si Remulla. Ganito kasi kwento niyan. Dito sa article na to, sinasabi dito, na itong walang dokumento, walang testigo, walang pisikal na ebidensya, puro kwento lang, hearsay o chismis lang. Yun ang sinasabi nitong article na to. Hindi lang si Revilla pero siya lang inuusig sa parehong salaysay. Dinidiin si Revilla. Yung iba, tinigilan na. Halimbawa, si Chis Escudero, Mark Villar, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Grace Poe, Nancy Binay, Sani Angara, yung mga nabanggit, nawala na. Pati nga si Bam Aquino, sinabi dito But none of them, sabi yan sa article, recommended for charges. That's something fishy. Bakit si Revilla lang ang nire-recommendang kasuhan? Diba? Merong mga butas na hindi ka panipaniwalang kwento. Sabi ng Nita ho nagsabi, yung grupo, tinawag daw na testigo na close friend si Revilla. Pero ang kwento ay walang kasamang tao, walang security, walang dokumento, walang koordinasyon. Ayon sa Nita, walang batikang opisyal ang gagawa ng ganito ng kapabayaan. Hindi man lang pinagsalita si Revilla bago pinangalanan sa publiko. Sabi na Nita, hindi sinumon si Revilla, pinatawag si Revilla, hindi daw si pinatawag, hindi binigyan ng pagkakataon sumagot, pero pinangalanan agad sa publiko. Alam mo, sabi nga nila, sabi ng Nita, ang summary ng article na ito ay mahina at chismis lang ang lahat ng ebidensya kay Bong Revilla. Hindi siya pinakinabangan pinakinggan bago inakusahan. At bakit siya lang ang inuusig kung marami ang nadadawit. Kaya humiling sila ng patas at independent investigation. Ganito kasi ang kwento niyan. Kaya kwento ko lang sa inyo bahagya kasi may narinig akong kwento. Sa Cavite kasi, dati palang magkaaway ang mga Remulla at ang Revilla sa politika. Actually, medyo magulo nga daw dyan. Di ko alam kasi bata pa ako Pero noong unang panahon daw, magulo daw ang politika dyan sa Cavite. Until nag-usap yung dalawang pamilya. Pamilya Remulla, pamilya Revilla. Naayos, nagbigayan sila. Sa'yo ang tundo, sa akin ang Maynila. Sa'yo ang distrito na to, sa'yo ang distrito na ito. Hati, para wala ng gulo. Okay? At nakita naman dating gobernador din ng mga Revilla Pero binigyan ng pagkakataon ng mga Remulla. Ganyan. Ang problema ngayon daw, ang kwento dyan sa Cavite, wala nang matikas na Remulla. Bakit? Kasi, aside from hindi talaga matikas yung isa doon. O yung tanong nyo kay Sir Jack, may naamoy si Sir Jack dyan Hindi, ito since si John Vic ay DILG na, si Remulla, yung isang Remulla pa, di ba? Yung malapit na. Hindi, malapit nang hindi makita. Ang itim na kasi. Di ba? Nasa ombudsman na. Wala nang Remulla papalit bilang gobernador at yung iba pang mga Remulla. Kasi yung ibang mga kapamilyang Remulla, palpak. Hindi naman kilala. Hindi lang yun, mahina. Yung iba meron pang, alam mo na, shady background. I-google nyo na lang, di ba? Ang problema, ang mga Revilla, yung mga anak, kapatid ba yung isa, pinsan or something. Basta lahat ng Revilla, maganda ang takbuhin.
kahit nga si Mayor Lani, maganda ang takbuhin sa Cavite. Sa madaling salita, yung mga tao nakikita na ma-occupy ng itong mga posisyon sa Cavite ng mga rebelya. One, buwisit na sila sa mga Rimulya. Two, may isa pang, alam mo na, nahuli. Three, talagang wala na. Ibig sabihin, walang maayos ngayon. Okay? Ganun ang nangyayari. Kaya daw, ngayon, sabi nila, tila dinudurog ng mga Rimulya ang rebelya. Pinuputikan, dinudumihan. Kaya nga, di umano, allegedly, itong si Bernardo, yung DPWH, bigla-bigla na lang nadamay si Senator Bong Revilla, dating Senator Bong Revilla. Nanuuna naman wala sa testimony niya. At the same time, pinadiin. Idadamay nga daw yung buong pamilya. Para bagang idinidikit yung mga pamilya ni Senator Bong Revilla para masira sa Cavite. Kasi ang prediction sa 2028, walang mananalong Rimulya dyan. Burado na ang Rimulya sa Cavite. Yan ang sabi sa akin ng mga taga Cavite. Kinikwento nila sa akin. Wala naman, una-una palpak talaga mga Rimulya sa Cavite. Walang nagawang maayos. Sabit-sabit. Hindi, tanungin nyo na lang yung mga nasa Cavite. Tanungin nyo, sino talaga mas gusto nila? Revilla o Rimulya? Revilla pa rin. Kaya kailangan durugin daw ang mga Revilla sa politika. Ito ang ginagawa ngayon kay Senator Bong Revilla. Kaya nga, pati itong NITA, itong grupo na NITA, hindi ko to kagrupo. Grupo ng NITA, National Institute for Transparency and Accountability, duda sa mga ina-accuse kay Senator Bong Revilla. Duda sila. Pangalawa, easy target kasi si Bong Revilla kasi dati nang nakasuhan. But, remember, he was acquitted doon sa kaso niya. Kasi yung ibang mga media, tingnan nyo, kasama yung mga media na naninira Laging sinasabi, pangalawa nyo na to, pangalawa niya na yan. Pangalawang ano? Hindi nila sabihin na napawalang sala si Senator Bong Revilla noon. Walang sapat na ebidensya. Ibig sabihin, talagang malinis si Senator Bong Revilla noon. Kasi nga, remember the story? Ipapaalala ko lang sa inyo. Politics. Dahil si Senator Bong Revilla at saka nung panahon na yun si Jinggoy, sila yung mga umagainst kay Pinoy noon. Kaya nga, di ba, binitbit sa Malacanang? Naalala nyo yung kwento? Binitbit sa Malacanang yan si Senator Bong Revilla noong panahon ni Pinoy para kausapin. Tapos ayaw niyang pumayag, hindi siya pumabor doon sa gusto mangyari ni Pinoy. Doon siya pinatungan na ng kaso, pinakulong na, sinira na. Kasi at that time, siya pala, ang taas niya sa ratings, siya pala ang susunod supposedly tatakbong presidente nun. Para tumapat sa bata ni Pinoy. Hanggang ipinakulong para masira yung pangalan. Alam mo naman tayo, minsan mga Pilipino, judgmental tayo Minsan hindi na natin inaalam ang istorya. Basta inakasuhan sa media, sira na. Ganun It's all about perception. So nung sinira siya sa publiko, sa mata ng tao, perception. Pero magtataka ka, kasi ito isipin mo mabuti ito mga kababayan Kung talagang sablay ang mga Revilla, bakit paulit-ulit silang binoboto, pati yung mga anak, sa Cavite? Wala pa ata ako natanong na taga Cavite na magsasabing, ang mga Revilla, loko yan. Ang mga Revilla, abusado yan. As a matter of fact, marami dyan. Pati nga yung kapatid ba yun o pinsan? Umaangat din. Magaling din daw sa Cavite. Sabi ko, bakit ganun? Nung mga panahon na hindi ko pa alam ito, bakit ganun? Parang ang dumi niyan tingnan.
Kasi nga, yan ang trabaho ng media. Lalong-lalo na yung mga kapanalig na mga tulpo. Kaya nilang manira ng manira sa publiko. Ganun. Ganun po sila. Siniraan ng todo-todo. Ngayon, inuulit na naman to para talagang mabura sila sa Cavite. Kasi nga, sa totoo lang, kung hindi nagbati ang Remulla at Revilla sa Cavite, hindi mananalo ang mga Remulla. Tinatain na yan sa Cavite. Galit ang mga taga Cavite dyan sa mga Remulla. That's the truth. Sabi ko nga sa inyo, do not ask me. Ask those Caviteños. Alam na mga Caviteños yan. Gusto nila si Revilla, mga Remulla, tinatain na nila dyan. Ayaw nila. Kaya lang, wala na magagawa. Kailangan tanggalin to Revilla para umangat ang mga Remulla. Kasi wala daw kwenta yung mga sumunod eh. Lalo na yung kwento sa akin, yung anak daw na nasa gobyerno ngayon dyan sa Cavite, wala daw kwenta eh. Mahinang nila lang. Yun ang sabi. Sabi nga, to eliminate, para manalo yung mga second generation o third generation Remulla, kailangan mawala ang Revilla. Yan daw ang tunay na story. Kaya nga, nung nakita ko, naalala nyo, yung si Bernardo, lagi niyang, di ba pinuna ni Marcoleta yan? Laging pabago-bago ng statement si Bernardo dahil kasama si Remulla. Tapos nagdataka nga si Marcoleta, bakit laging sa lahat-lahat, yung iba pa mga DPWH, lagi si Bernardo ang kasama. Laging siya yung nanggaling sa DOJ, inaabutan anong tawag doon, sinumpaang salaysay, yung binabasa, lagi. Balikan nyo yung mga video. Bakit? Dito napapaghalataan o nakukonfirm yung mga kinikwento sa akin ng mga taga Cavite. Ganyan pala talaga yan. Etong pagdawit kay Senator Bong Revilla ay labanan lamang pala ng Cavite politics. Okay? Hitting two birds in one stone. Ano yun? Madadivert na yung issue sa mga Romualdez at kay Marcos at kay Sandro at kay First Lady, mawawala pag idiniin at ikinulong si Senator Bong Revilla at si Bato. Nakikita nyo yung buong picture, yung buong propaganda ng gobyerno. Imagine ninyo, imagine ninyo, pag nakulong si Bong Revilla, pag nakulong si Bato, it will be a big story na yung galit ng tao, inililipat nila ngayon kay Revilla. Hindi nyo napapansin? Merong pattern. Yung mga trolls, inililipat lahat ng galit kay Revilla. Tangina, mas galit pa sila kay Revilla kaysa kay Romualdez. Saan ka nakakita ng ganun? Walang kinalaman yung tao. Wala na eh. Wala nga siya sa Senado ngayon eh. Diba? Inilaglag nga siya ni Marcos eh. Tapos siya pa yung parang sobrang sama. Tapos si Romualdez parang, I'm the holy one. May ganyan. Ano yung ganyan? Pakpak. Diba? Ganun katindi ang nangyari ngayon. Nalilihis talaga sa tunay na issue kasi nga naman, di ba, ang packaging ng media, second time around. Gusto nyong malaman kung paano natin masasabing meron talagang bias etong si Remulla? Eto, ipapakita ko sa inyo ha. Eto, panoorin ninyo ito. Naming names, the two who have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? It came from you, not from me. But I think that your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Okay. So, all right. I'm a little confused. I thought it came from you. So this came from media, from speculation? No, it's part of my interaction with media. When they were squeezing me for information, I think that I said that these were the cases that may be interesting. You have to take... Yan ha. Eto, napakaganda nitong video na ito. Dito, malalaman mo talaga yung plano ni Remulla. Bakit? Ang context kasi nito,
December 15, sabi niya. Sabi ni Corina, na naming names, the two have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? Nung una, in denial si Boying. Sabi niya, it came from you, not from me. But I think your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Tapos parang nawindang si Corina. Bakit? Sandali, nalito ko. I'm a little confused. Because I thought it came from you. Kasi may media na nakapag-interview, binitawan niya eh. Binitawan nito eh. Ni Boying eh. So this came from media? Tanong ni Corina. Alam mo sagot ni Boying. No, it's part of my interaction with media when they were squeezing me for information. Meaning, talagang nanggaling sa kanya yung information na December 15, makukulong si Jinggoy at si Bong Revilla. Nakita ninyo? Diba? So, planado na. Banat bay? Di ba yan naman ang gusto natin, may makulong? Tama. Pero ito ang punto dito. Pinasasagot pa sila ang kampo. Kasi remember, lahat yan may due process. Pag inakusahan mo, kailangan bibigyan ng pagkakataon ng usually nga 15 days ang binibigay. Ang hiniling ng kampo ng nila Bong Revilla ay 10 araw hanggang December 15 para sumagot. Kasi kinasuhan sila eh. So humihingi sila ng 10 araw para sumagot. Ang binigay nito, December 10 lang. So wala pang December 10. Hindi pa nakakarating yung sagot ni Bong Revilla dun sa akusasyon. Nagigets nyo? Remember ombudsman is not the judge. Parang piskal yan eh. Ipapasa yung kaso sa Sandigang Bayan. Yun yung korte. Sandigang Bayan. Ombudsman, sila lang yung nag-iimbestiga, sila lang yung magsasabing merong probable cause para sampa ng kaso ito. So yung ombudsman, humingi pa ng sagot. Eto yung nag-akusa sa'yo. Sumagot ka. Sabi ng Revilla, pwede ba 10 days? Sabi ng ombudsman, hindi, hanggang December 10 lang. So as of now, hindi pa sumasagot ang mga Revilla kasi hanggang 10. Pero itong interview na to, I think it was 2 days ago o 3 days ago. 3 days ago, alam na niya na makukulong ng December 15 without the counter affidavit. Paano nangyari yun? Come to think of it wala pa yung counter affidavit ng taong ina-accuse. Ibig sabihin, di pa niya sinasagot yung accusation sa kanya. Aba, alam na niya na makukulong? Planado na makukulong? Mawawarant? Kasi pag winaran siya, non-bailable yung ikakaso sa kanya kaya makukulong. So, alam mo na mabibigyan sila ng warrant on December 15 without yung counter affidavit nung ina-accuse na tao. Paano nangyari yun? Tangina, hindi binasa? Hindi binasa. Hindi babasahin pala. Hindi binasa. Hindi babasahin. Kasi nga wala pa yung counter affidavit hanggang December 10 pa So, without looking at the counter affidavit, you have already decided in your mind that these two people will have a warrant. Gago! What kind of lawyer you are if you are a lawyer? I mean, any lawyer that you would ask. Imaginein mo, halimbawa ako, may kaso ako, halimbawa, kinasuhan ako ni Saldico. Talaga naman kinasuhan niya ako. Binibigyan ako ng korte ng pagkakataon. Darating sa akin yung darating sa akin yung demanda ni Zaldico. Dumaan sa korte yan. So, from Zaldico's lawyer, pupunta sa korte, may receive, sasabihin ngayon ng korte, "Oy, ikaw, Banat Bay, sumagot ka sa akusasyon na kinakasuhan ka nito. Sumagot ka." In 15 days. Usually 15, minsan 10, di ko alam. Depende yan sa judge kung ano sasabihin. Usually 15 days. Pasasagutin ka. Sasagot ka ngayon. Pak. Yeah? Usually, humihingi pa nga na extension yung iba. Ako sasagot. Pero yung judge, nag-announce na sa media. Sabi dun judge, hindi pala judge. Fiscal, sorry. Sorry for the term. Sa fiscal kasi muna pinapasa yung complaint. Sabi ng fiscal, sa media nagsalita bigla.
Yan si Banat Bay, magkakaroon niya ng warrant sa date na ito. Sandali, pinasasagot mo pa ako Hinihinga mo ako ng counter affidavit ba't mo sinabi magkakawarat na ako? Anong tawag mo doon sa piskal na yon? Di ba? Anong tawag mo doon? Ang linaw nun mga kababayan. Ganon ang ginagawa nito ni Remulla. Bakit alam mo na nabibigyan siya ng warrant? Alam mo na. Hindi pa nga siya sumasagot. Kasi nga po, doon sa kwento natin na ito ay all politics. Talagang gustong itumba ang mga Revilla sa Cavite. Tanungin ko kayo, bakit? Bakit? Look at the voters counting sa Cavite. Cavite ang isa sa pinakamadaming botante. And we all know the Revilla support VP Sara Duterte. As a matter of fact, the entire family of Revilla did not sign the impeachment complaint of VP Sara Duterte. Kahit yung mga anak ni Senator Bong Revilla na mga congressman, party list congressman, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya nga siya nilaglag ng administrasyon ni Marcos. Naalala ninyo? Itong last election, nalaglag siya. Alam nyo, hindi naman sa sobrang popular ni Bong Revilla. Parang maraming nagagalit dyan. Parang si Senator Robin Padilla, maraming galit. Pero pag nakita nyo sa rally yan lang ang hinihiyawan. Noong panahon ng yung bagong alyansa nila, yung team ni Marcos, ang hinihiyawan lang talaga doon si Bong Revilla. Kasi artista Popular talaga siya. Pero nalaglag, sana man lang naging kulelat Nalaglag at pumasok mga pinklawan na hindi naman nangampan niya. Saka nakakita nun. That's a pretty obvious way para ilaglag yung tao. Bakit? Kasi nga, kilala ang Revilla na supporter ni VP Sara Duterte. Ngayon, sa darating na eleksyon, 2028, Cavite ang isa sa mga key factor ng presidential election. Excuse me po. Alam niyo kung bakit? Sa ratings, Mindanao, Visayas, given yan. Sa mga Duterte yan. Pero remember, sabi nga nila, I think 50 or 45%. Tanong nga natin kay how many percentage the voters of Luzon? Okay. Excuse me. Sorry naman. Daldal mo kasi. Sabi kasi nila, more than, I think it was 45% ang botante ng Luzon. Yan yung naalala ko Ayan. Okay. Ito, lumalabas. Ayan, sabi dito, 54.5% nasa Luzon. Okay, nasa Luzon yan. Ibig sabihin, given na Mindanao at Visayas, majority yan. Nakita sa doon sa huling survey, VP Sara yan. Pero remember, may 54.5% ang Luzon. At ang kabuang botante ng Cavite ay napakalaki. Ayan, nakalagay dyan. Cavite bilang bahagi ng Luzon, 2.4 million. 2.447 million. So, ibig sabihin yan, 6% ng botante ng Luzon nasa taga Cavite pa lang. Ang laking factor niyan. Alam natin
mas pinaniniwalaan sa Cavite ang mga Revilla at supporter ni VP Sara Duterte. Alam naman natin, sigurado na ang Rimulya, ang ikakampanya niyan, yung administration slate ni Marcos. Kung maaalala ninyo, ganyan din ang ginawa nila nung panahon kay Pangulong Duterte. Alam ko yan kasi kasama kami sa kampanya. Last minute nagdesisyon lang ang mga Rimulya na papasukin ang mga Duterte. No choice na sila, kailangan na nila sumipsip. Kasi grabe na yung trend kay Pangulong Duterte. Naalala ko noon, wala ka nang madadaanan pag siya ang nangampanya at umikot. Wala na silang choice. Kailangan na nila suportahan si Pangulong Duterte. Pero nung una, ayaw nilang papasukin dyan sa Cavite. Ganyan kasi sila maglaro dyan, itong mga Rimulya. Talagang wawasakin ka pag kakalabang ka. Actually, may nagkwento nga sa akin na pag nagbi-meeting daw sa Malacanang, itong si Marcos, ang talagang nagmamaniubra ng mga desisyon sa Malacanang ay walang iba kung hindi ang Rimulya, si First Lady, at si Romualdez. Si Marcos, tunganga lang daw. Ganyan lang. Yun ang kwento sa akin, ha. Hindi ko alam kung totoo. Yun ang kwento sa akin. Kaya yung style ng politika ni Rimulya na ginagawa nila sa Cavite, na ginagawa niya ngayon kay Senator Bong Revilla, ay same style na nangyayari sa buong bansa. Ano yun? Lahat ng kalaban durugin. Paano ibig sabihin ng durugin? Yurakan. Dumihan. Perception. Everything is perception. So, dudumihan nila ng dudumihan ng kalaban, pakakasuhan nila para magmukhang may kasalanan. It doesn't matter to them whether they're convicted or not. As long as kakasuhan nila na non-bailable para pag nakakulong, ang dating nung kasi sa atin, may kasalanan na eh. Kasi marami sa mga Pilipino, hindi na-realize to. Maraming nakakulong ang hindi convicted pa. At marami nga dyan, naubos na ang panahon nila, nasa loob ng kulungan, tapos biglang mapapawalang sala. Dahil lang wala silang pera pang bayad ng abogado, tumagal yung kaso nila. Kasi meron tayong mga tinatawag na non-bailable. Halimbawa, meron kang kaso, hinuli ka, kinasuhan ka ng non-bailable case. Lalo na itong mga ikakaso kila Senator Bong Revilla. Kaya yun nangyari kay Bong Revilla at kay Jingo Estrada. Nakulong sila, tapos eventually sinabi ng korte, wala silang kasalanan. Pero nakulong na sila. Ganong katindi ang ano sa atin. It took time. Ano nangyari nun? Basta, buong administrasyon ni Pinoy, kulong sila. Inuulit ngayon. Ganong kasama itong gobyerno to. Alam mo, nung panahon ni Pinoy, yan yung ayaw na ayaw natin eh. Actually, yan yung ayaw na ayaw ng mga Marcoses din nung panahon na yun. Bakit? Lahat ng mga, di ba yung panahon ni Cory, panahon ni Pinoy, lahat ng kalaban, pinapakulong, kinakasuhan. Ganun na nangyari nun eh. Galit na galit ang mga Marcos nun. Ngayon, yun din ang ginagawa nila. Pinakukulong, pakukulong, tapos wala na silang pakialam whether convicted o hindi. Basta importante, during my term as a president, kulong kay lahat. Anong patunay nito? The Hague. The Hague ang patunay nito. PRRD, patunay niyan. Ikinulong ng walang kasalanan, walang kalaban-laban, pinadala sa ibang bansa. Alam nila na sobrang powerful ni Pangulong Duterte pag sumama ng mga rally, pag nangampanya. Remember, tignan nyo ito kailan nangyari na napakulong si Pangulong Duterte? Sa The Hague. Kailan siya dinala doon? Before the senatorial election 2025. It's all about election. 2028, it's another election coming. Sabi nga nila
Malapit na yan. 2026 na next year. Simula na ng 2027, simula na ang kampanya. So talagang sobrang lapit na yan. Anong gagawin? Pilayan ang lahat ng kaalyado ni VP Sara Duterte. That's their goal. Pilayin lahat. Lahat na may hawak. Kaya sabi ko sa inyo, una lang to si Senator Bong Revilla. Una lang to. Again hindi ko pinagtatanggol ito. Ang sinasabi lang natin, yung katotohanan at nakikita nating nangyayari, mga kababayan. Huwag tayo magbulag-bulagan. Eto na naman tayo maloloko tayo, ilang beses na tayo nabudol hindi pala ako kasama dun. Pero ilang beses na nabudol ang mga Pilipino dahil nagpapaniwala lang sa kumpas ng media. Bayad naman ng mga media. Bayaran niya mga yan. So ngayon, ganun ang ginagawa nila, mga kababayan. Lahat ng kaalyado ni VP Sara, yung mga malalakas na pamilya, nakita ko nga si Chavit Singson kakasuhan din Mantakin mo. Nagsalita lang ng laban kay Marcos, kakasuhan na nila. Dudumihan na nila. Ganito ginagawa nila Kakasuhan, nilagay ito bilang hitman para kasuhan. Sabihin ng hitman, yung hindi yung hitman na napapanood natin. Hitman, kakasuhan yung mga kalaban. Tapos meron silang hinire na mga trolls, di ba? Panoorin nyo yung pagtatanong nung anak ni Marcoleta, yung congressman ngayon. Pagtatanong niya bakit may perang ganito na pinamimigay, may level of networking dyan sa loob ng PCO. Para sa mga merong pinaka-head na mga vloggers, tapos may mga bayaran sa ilalim. May trolls talaga sila. So, gagawin nila, pakakasuhan nila, bababanatan nila para masiraan. Kaya nga tingnan nyo, si Chavit Singson noon hinahangaan, dati, ng mga loyalista. Nung nagsalita, lumabang kay Marcos, lahat ng trolls, inatake siya. Masamang tao, bla 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 bla. Pero dati, kampi nila. Kasi, alam naman natin, aside from political influence ng mga Singson, may pera yan. Malaki pera niyan. Inunan na nga nila si Tebes dahil alam nila malakas ang Tebes sa Negros. Si Pastor Kibuloy, binanatan din nila. Bakit? Alam nilang financier, tumulong din. At kita nyo naman kung paano nakakulong pa ito si Pastor Kibuloy kung paano siya tumulong noong 2025 election sa PDP. Todo-todo. Siya lang ang KOJC lang, ang SMNA lang nakakagawa ng simultaneous rally. Ilan yun? Nakikita nyo yun, di ba? Nakabidyo kami nun. Ganong kalupit. Kaya pinilayan din ng todo. Winasak din ng todo. Dudurugin talaga. Siyempre itong Cavite, dapat ang mga Revilla. Marami pa yan. Basta malalakas, wawasakin nila. At supporter ni VP Sara Duterte. Nakasulat na yan, nakalista na yan. Ito mga ito. Ano na ito? Yariin na ito. Kasuhan na yan. Anuhin natin. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, as always, I keep on telling you, ladies and gentlemen, hindi po natutulog ang Diyos. Yan ang lagi niyong tatandaan. Hindi natutulog ang Diyos. Kasi sabi ko nga, alam mo, natatawa nga ako Actually, sino ba nagsabi sa akin to? Isang banateros nagsabi sa akin to si Jay ata, sabi niya. Di ba, kinasuhan ka rin ni Sam Bersosa? Yung tumakbong mayor ng Maynila na support. I mean, hindi support na yung literal. I mean, yung mahinang tumakbo. Ibig sabihin nun, yung walang kwenta, yung irrelevant na tumakbo sa Maynila ni si Sam Bersosa, dating congressman. Ngayon, may balita ang bilyonaryo na nababanggit siya dahil doon sa kotse na nakita yung conduction sticker. Di ba, naalala nyo, naglabas si Zaldico ng mga maleta, may conduction sticker doon. Hinanap ng bilyonaryo. Nahanap ng bilyonaryo. At yung kumpanya, may relation daw, merong parang naglilink kay Sam Bersosa. Although hinihingan pa nila ng panig si Sam Bersosa, pero medyo nagkaroon ng link, parang yung address nandun sa building ng front row. Hindi natin alam. Tapos yung sasakyan, Maserati. Yun din ang distributor ng Maserati sa Pilipinas, si Sam Bersosa. So parang tinatanong ngayon ng bilyonaryo, anong kinaugnayan mo?
doon sa mali-maleta na yon. Yun ang tinatanong nila. Hindi ko alam. Ako, wala naman akong masasabi dyan. Okay? Pero sabi nga ni Jay Guevara TV, i-follow niya yung lintik na yan, ha? Walang kwenta rin yan. Sabi nga ni Jay, di ba, si Saldico kinasuhan ka. Si Sam Bersosa kinasuhan ka. Tinan mo, balik sa kanila. No, di ba, si Saldico nagtatago. Etong si Sam Bersosa nadawit. Sabi ko nga sa inyo as long as you stick to the truth, dun lang kayo sa katotohanan. Panindigan niyo yung katotohanan na yan. Huwag kayong magsisinungaling, kakampi niyo Diyos. Hindi, totoo ito. Hindi ako nagbibiro. Kasi sabi nga, di ba, ang ganda nung bersikulo na, if God is for you, who can be against you? Tama, mali. Ang ganda niyan Pero may kabaligtaran yan. If God is against you, patay ka. Ganun. Hindi, dagdag ko na lang yun. Nakukuha nyo? Sabi nga nila, if God is for you, kung kasama mo Diyos sa buhay mo, sino makakalaban mo? Pero ang mas masakit dito, pag ang Diyos kalaban mo, sinong kakampi sa'yo? Wala. Walang kayang lumaban sa Diyos. Kahit anong tadhanang gawin mo, kahit anong agimat, kahit anong orasyon mo dyan, pag ang kalaban mo na Diyos, babalik sa iyan. Paano mo makakalaban ng Diyos? Pag ikaw nandedehado ng kapwa, injustice, pag ikaw ay nagsisinungaling, diba? Yung truth, kailangan nandyan lagi yan. Babalik sa'yo at babalik sa'yo yung consequence niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, let's just stick on the truth. Etong mga nangyayari sa Pilipinas, matindi ho ito. Lahat ng kasinungalingan kaliwat kanan. Fake news kaliwat kanan. Yeah? Pinagpaplanuhan ng impeachment ni BP Sara Duterte. Lahat pinagpaplanuhan. Lahat ng kakampi ni BP Sara Duterte pinagpaplanuhan. Para lang talaga madurog ang mga Duterte sa Pilipinas. Pero hindi natutulog ang Diyos. Kaya nga, ang question ko ngayon sa Noche Buena, ang question natin pang Noche Buena, 3,500, ha? Makakatanggap ngayong araw na to. Sino? Yun. Sino yung dalawang senador na gustong ipakulong bilang diversion sa issue ng flood control project? Yung Ghost Flood Control Project. Sino yung dalawang senador? Yung isa, former senador na. Sino yung dalawang senador na yun? Unang 3 makakasagot ay may 500 Noche Buena. Ayos! Ha? So, sagot-sagot na. At si Ana Rot, naku po, yan. Siya na bahala sa inyo. By the way, highway, sa mga taga-Paris, merong ginagawang tayo naman, yung parang ganon. Actually, noong una hindi ko talaga maintindihan yan. Pinaliwanag sa akin ni Ana Rot. Ewan ko kung tama yung paliwanag niya. Ewan ko din, gulo din ng utak ng tao na. Sabi niya sa akin, yung pipirma kayo, di ba? Sasabihin nyo na parang, yung pirma daw na yun, isasagbit sa Supreme Court para encourage sa Supreme Court na gumawa ng paraan something para kay Tatay Digong. At sabi ko sa kanya, sabi niya, Banat Bay, gusto kong gumawa niyan sa Paris. Bakit nagpapaalam? Sino ka ba? Jowa ba kita? I mean, hindi, kasi yung mga taga-Paris, yung isang organisasyon dito, hindi ko napapangalan, no? Matapang pa naman yung organisasyon na yun. Ayaw Ayaw dito kasi siniraan daw ng isang vlogger yung papirma-pirma na yun. Sabi ko, sandali. Yan bang papirma-pirma nyo na yan, may involved na pera dyan? Kailangan mo ba magbayad dyan pagka pumirma ka? Baka mamaya patiket yan, ha? Hindi, walang pera dito. Kahit kung may pera dito, kahit ako ayoko. Ano yan? Basta pipirma lang para isubmit sa Supreme Court daw. Okay. So wala involved na pera. Wala. Pirma-pirmahan lang to. Parang People's Initiative na sulat-sulat na name mo, na parang inaano mo sa Supreme Court na pagtuunan ng pansin yung kaso ni Pangulong Duterte na may balik dito. Okay yan.
Sabi ko, okay yan. Kung ganyan lang walang pera, okay yan. Eh bakit ba ayaw nyo dyan? Ewan ko kasi yung isang grupo dito, tuta daw ng isang vlogger. Sandali, meron pa bang ganyan-ganyan ngayon? Hindi, yung kasi yung tanong ko eh. May ganyan-ganyan pa rin ba hanggang ngayon? Tayo nagkakagulo na Pilipinas, yung issue yung maliliit pa rin ang pinag-uusapan? Kayo mga taga-Paris, tanungin ko kayo ha? Yung may mga ayaw dyan sa ganyan. Kanino ba kayo? Para doon sa vlogger o kay Pangulong Duterte? Kahit sino pa nag-start niyang sulat-sulat na yan, wala kang pakialam. Ang importante, ano ba yung purpose ng sulat-sulat? Ano bang purpose niyang linya-linya na yan, yung pirma-pirma na yan? Kung para kay Duterte, go. Kung para sa isang vlogger, sa isang grupo, wag kung ayaw niyo sumuporta. Pero kung para kay Duterte, bakit ayaw niyo suportahan? Unless may pera na involved. Wala namang pera involved eh. Eh bakit yung grupo dyan sa Paris ayaw yung supportahan? Sino ba? Ano ba? TDS ba kayo o MDS kayo? Sige nga, tanongin ko kayo. Anong MDS? Marcos diehard supporter. Kayo talaga, oo. Gago! Hindi, DDS ba kayo? Duterte supporter ba kayo? O vlogger supporter kayo? Sabi ko nga sa inyo kami Banateros, wag nyo kami suportahan. Ang suportahan natin yung makakapag-ayos ng ating bansa. Yung gaganda ang ating kinabukasan at ating mga henerasyon. Hindi kami mga vlogger na suportahan nyo. Tangina, wag na kayo masyadong panatiko. Hindi, dito pinaniniwala akong vlogger. Hindi, dito lang ako sa mga ganito. Ay, dito lang, walang ganon. Lahat tayo, sumusuporta tayo sa bayan natin. At sa pagkakataong ito, ang mga Duterte ang makakatulong sa atin. Makakasalba sa dumadaos-dos na nating bansa ang mga Duterte. Diyan tayo. Hindi, supporter ko, vlogger ako ni ganito, vlogger ako ni ganito, vlogger, putang ina nyo. Gago pala kayo. Hindi kayo para sa bayan. Para lang kayo sa vlogger. Eto, tanong ko sa inyo, kung si General Luna merong negosyo, bayan o negosyo? Ako, meron akong tanong sa inyo. Vlogger o Duterte? Pahala na kayo. O kaya, vlogger o bayan? Huwag kayong panatiko. Huwag kayong panatiko. Again ha, wala ko sinasabi, huwag maniwala kayo sa akin. Hindi. Kung makakatulong ito sa mga Duterte, na si Pangulong Duterte ang umayos ng bansa natin, kung makakatulong sa kanya to, gawin natin. Kasi wag na natin yung, kaninong credit mapupunta to. Walang ganun. Si Duterte focus. Ano ba? Ano naman kayo? Para kayo mga bata. Ano ba? Nauulyanin na ba kayo dyan? Kasi balita ko, ulyanin na yung iba dyan sa Paris eh. Umayos kayo. Oh, yung pinapapirma ni Ana Rota, pupirma na kayo. Wag na kayo. At maraming, although iilan lang naman yung mga, 2-3 lang naman yung mga against. Yung the rest, hindi, baka yung NPA na tarantado dyan sa Paris. Baka yun, isa yung sa mga nag-against. Meron kasi tarantado dyan sa Paris eh. Yung isang NPA dyan na sinabi, Banat Bay, kami naman, ulul. Kami naman. Nagtatanong ako dito bilang reporter eh. Naalala niyo yun? Bilang SME na gusto marinig ng tao, kami naman. Pang-inan to, kulang sa pagmamahal. Kulang sa aruga. Di kayo manamahal ng asawa mo? Ay puta, maghanap ka na lang na iba. O sige na, maraming salamat po. Thank you very much. Kita-kits po tayo ulit.